Some people find it unusual while others think it is practical. Mas mabuti na ang prepared kaysa magsisisi sa huli. So, madaling salita, hindi ito para itali ang bata sa parang hayop, no? Nakalimutan mong hawakan kamay ng anak mo. Ako nga, kahit 8 years old na, anak ko, muntikan pa mahila ng alin. Oh my goodness. Hello mga stories! So welcome back sa isa na namang content sa aking channel ng Marta Stories. No? Ngayong araw na to, pag-usapan natin ng isang usapang parenting, no? Na pinag-usapang online. Ito tungkol na naman sa lumang larawan ni Miss Kylie Padilla, no? Kasama ang kanyang mga anak. Kung saan napansin na marami na paggamit niya ng safety wrist link o mas kilala bilang ng karamihan na iba bilang safety leash para sa mga bata. Well, nakikita ko yan sa mga malls, mostly sa SM malls, sa mga Ayala malls, may nakikita akong ganyan, okay? So, may yung iba, sabi daw na nawiwirduhan, yung iba nangunghusga, no? Pero maraming ding magulang na nagsasabing practical at nakakatulong talaga ito. So, at alam niyo, no, mga stories, no, pagdating sa safety ng bata, no, mas importante ang proteksyon kaysa sa opinion ng mga tao hindi naman kasama sa hirap ng pagiging magulang. So, ngayon babasahin natin itong post na to, no? Galing ito sa Hugot Lines. Ito, babasahin ko, no? Kylie Padilla's old photos with her children are being talked about again because of the safety risk link seen in the pictures. Kung nakikita niyo yun, okay? Yung parang kulay blue na may parang paikot, yun yung tinutukoy doon. Some people find it unusual while others think it is practical. Practical places, many parents would rather choose safety over opinions. Tama naman. Parents know how fast children can move. One movement, hawak mo pa, then next thing you know, tumakbo na o lumayo na sa crowd. That kind of situation can easily turn into panic. That is why safety items like this can be helpful. It gives kids space to move, but still helps parents keep them near. Simple lang, pero malaking bagay lalo na sa mga malls, no? Parks, theme parks, or crowd events like that, no? At the end of the day, every parent has their own style. But one thing is clear, mas mabuti na ang prepared kaysa magsisisi sa huli. Safety is not overreacting. It is responsible parenting. So, yun mga stories, no? Bago tayo tumuloy, no? Para saan ba sa mga hindi pa familiar, no? Ano nga ba ang safety leash? Ang safety leash for kids ay isang child safety devices na ginagamit para hindi basta makalayo o mawala ang bata. So, lalo na sa mga matataang lugar, let's say yung mga events, yung mga gaya ng mga mall, palengke, airport, park, o events, ba? Medyo karamihan may tatlong dito, no? Merong wristlet na nakakabit sa pulso, yung mga bata, at pulso sa magulang. Kumbaga yung pulso na lang, tapos merong nakakalink yung pulso ng magulang. Okay? Ito naman harness or backpack leash. Yung isang maliit na bag, parang maliit na bag, or harness na may sharp na may strap na hawak ng magulang. Kumbaga parang parang nakatali siya ng ganito. Nakita ko yun. At saka yung safety tether, yung tali o connector na pang-control sa distance ng bata. So, madaling salita, hindi ito para itali ang bata sa parang hayop, no? Ito'y pang-iwas ito sa pagkawala, aksidente, o biglang pagtakbo sa bata sa delikatong lugar. May nakikita kasi akong ganun na minsan tumatakbo yung mga bata, di ba? Minsan nabubunggo pa yan yung sa mga ibang tao.
Tapos iiyak. May ganyan talaga. Okay? So isang, isa tong safety tool. Okay? Hindi siya pang display. At saka hindi siya pang arte. Okay? Ginagamit siya sa mga magulang para may extra protection kapag sobrang likot ng anak o kapag may isa lang silang nagbabantay. So, yan, mga stories na basa na ng mga comments ng mga netizens at ang mga magulang. Sabi nga dito, wala naman masama sa paggamit yan, lalo na kapag malikot ang bata. Convenient na yan, lalo na sa mga walang kasamang parent na lumalabas, lalo na kapag nanginginig ka. Ito naman, 25 years ago, I was already doing that with my kids. Try chasing 3 kids alone in the try chasing 3 kids alone in the grocery store, right? Especially when we were abroad and couldn't afford na nanny, yung yaya, di ba? Imagine having 2 kids below 5 and 8-month-old baby strapped to you while holding groceries and dealing with snow. Ito naman, if may ganyan during that time, of course, gagamit ako. Kasi as a mom, o makulit na anak, na experience ko na nawala talaga yung grocery store ang anak ko. Like 5 minutes lang lang ako nag-ingat para kunin ang mamimili. Mamimili ko pag gilingon ko, wala na siya sa tabi ko. And that time, he was 4 years old, wala na akong magawa, talaga umiyak na lang ako sa gilid. Buti na lang nag-page up operator na nakita nila anak ko. Of course, kasi pag nalingat ka, yung parang at na-accident ka sa lalan ng ina. Okay? Na-accident. Huwag naman gano'n. And tendency, ang kasalanan ay mismo ina na. Mas mabuti i-secure at safe, pag pinabayaan, kasalanan mo din ng ina. Tama naman. Even magulang, perhaps, di ba? Mas open na nga yung niche kaysa di naman obligation ng iba, bantayan ang anak natin. Ako nga, shoes na ginamit ko once na makulit. Kaysa naman nawala siya sa at namatay ako sa alaala. Pati ko sa mga nakikilala, sila ba ang nawawala sa anak niya? Ganito din ako dahil sobrang likot ng anak ko. Magalit kayo kung sa leeg yan nakalagay. Okay. So, next naman, pag nasa marami tao, dala ng mga anak mo, hindi talaga yan. Lalo na kung ikaw yung kasama. Mindset lang. Di mo namalayan ng dami na dinadalaan mo, nakalimutan mong hawakan kamay ng anak mo. Ako nga, kahit 8 years old na, anak ko, muntikan pa mahila ng alin. Oh my goodness. Ito, 1994, kasi nausin nung 3 years old pa lang yung alaga ko. Di hindi sana muntik na lupasin sa SM Makati. Alam ko, nasa tabi ko lang. Paglingon ko, wala na. Isipin ko bang aalis nasa toys section kami? Kaloka talaga. Karanta at nervous malala. Of course, ito naman. Of course, gagamit. I was doing to my firstborn. Daming binibenta niyan dito sa Japan. Is for your child's safety. Mga bata biglang tatakbo. Di naman lahat ng driver 100% mindful sa daan. Tama. Ito. Naman, may isa pandemic baby nung nakalabas siya. Grabe, takbo dito, takbo doon. Kaya gumagamit ako ng ganyan. Ito naman. Syempre, kaysa magiging driver na ako sa papasyalan namin doon, pa ako bumuga ng ako. Ayan, mga stories, ito yung aking opinion ko dito. So far, yung mga nakikita ko comments, nakikita ko yung picture, nakikita ko yung sa article na yun sa Facebook, wala akong nakikita masama sa paggamit ng safety leash sa bata. Kung ang goal naman ay protection. Ang totoo kasi dito, mga stories, maraming tao na mabilis manghusga, pero hindi naman sila ang puyat, pagod, at parinig sa magulang na may bantay sa makulit na bata, sa gitna ng mall, grocery, o kalsada, diba? Yung iba kasi ang tingin agad, ay, ginagawa ng aso yung bata, diba? Well, mali naman yung tingin niya doon,
napakababaw ng tingin niya sa mga isang bagay na ang totoong purpose ay safety. Kasi ganito lang yan ang bata, isang segundo mo lang nilingatan, pwedeng may tendency tumakbo sa parking, pwedeng sumut sa crowd, di ba? O pwedeng tendency humiwalay sa iyo. Isa naman, napalapit sa escalator. May tendency na andun yung isang bata doon. Naalala ko sa isang mall, naipit yung bata yung sa daliri niya. Sakit, nagsisisigaw. Kaya ang daming nagdesisyoso doon Kaya this is a perfect example yun. At saka mas mas malala dito, mapapahamak talaga. Ayan, katulad yung sinabi ko yung isang bata naipit lang sa escalator. Ayun, nag-iiyak-iyak. Diba? Ang dami na emergency, napunta sa ospital. Ayun. Kapag kasi nangyari, sino bang sisisiin din? Walang iba. Hindi naman yung guard, hindi naman yung mga tao. Walang iba kundi yung mga magulang din mismo. Okay? So, lalo na yung nanay. Di ba? Kasi kapag inikpitan mo, sasabihin, controlling ka. Kapag niluwag ko, sasabihin, papaya ka. Kapag gumamit ka ng list, sasabihin, OA. Kapag nawala anak mo, sasabihin, irresponsible ka. Kaya sa totoo lang, hindi mo talaga mapiplease ang mga tao. Totoo lang. Even sa mga social media, ganyan ng mga tao ngayon. Kahit konting kipot, kahit anong post mo nandyan, may masasabi din ang mga tao. Okay? So, ang sa akin lang kasi, ang importante na dito, ligtas ang anak mo. Ganun lang kasi hindi. At isa pa, hindi pare-pareho ang ugali ng mga bata dito. Hindi pare-pareho din. Meron sa iba, may batang kalmado. May iba naman, may batang sunod talaga na At may mga batang sobrang likod na parang may motor sa paa. Parang gano'n ang nangyari. Kasi kung ang anak mo ay may yung tipo na bigla na lang kakawala at tatakbo, gano'n. Bakit mo ipipilit ang style na hindi bagay sa sitwasyon nyo? Okay? Ang tunay na practical na magulang, okay, ina-adjust ang parenting sa ugali ng at safety needs na anak. Hindi sa sasabihin ng iba. Okay? So, at para sa akin naman, mas okay na matawag ka, OA mas okay lang matawag ng OA yung tao kaysa naman magsisisi ka sa uli. Diba? Kaya kasi ang regret dito, hindi na mababawi. Okay? Kumbaga, hindi na mababalik na panahon yan. Kasi ang regret kasi hindi mababawi yan Ang opinion ng chismosa, lilipas din yan. Na lang yan. Lilipas yung mga chismosa. Ganun lang yan Okay? Kaya, ang masasabi ko lang dito, ang safety leash ay hindi simbolo ng pagiging masamang magulang. Okay? At para sa mga maraming nanay at tatay, simbolo ito sa pag-iingat. Okay? Hindi lahat ng magulang may kasama. Hindi lahat may yaya, Hindi lahat may luxury na dalawang kamay lang yung trabaho. Minsan may bit-bit kang grocery, bag, payong, gamit ng bata, at kasabay nun, binabantayan mo pa yung isang batang sobrang lipot. Diba? So kung may tool na nakakatulong para manatiling malapit at safe ang anak mo, bakit naman hindi? Diba? So, ang advice ko sa magulang, huwag kayong magpalunin sa hiya kung ang kapalit naman ay kaligtasan ng anak nyo. So, kung kailangan ng child list, gamitin nyo. Okay? Kung hindi naman kailangan, huwag na. Diba? Kailangan simple. Diba? Pero huwag nating husgahan ang parenting decision ng iba. Kung malino naman ang intensyon ay protektahan ang bata. So, kung tutuusin kahit yung mga yung kapatid ko, gumagamit din siya yung parenting tool. Kasi overprotective siya. Kasi
ang dami na nangyayari, ang dami na aksidente na kaya mas talagang mas better na gumamit siya ng parang dish. Meron siya nun. Meron siya noon. Ngayon hindi na parang nakontrolado ninyo. Kasi yung mga 1 year old, 2 years old, di ba? Minsan nakakalagat siya. Gumagamit siya nun, yung parang safety leash. Ganun yung yung kapatid ko. Okay? Ngayon, sa dulo ng araw, responsabling parenting ang pag-iingat. Hindi pagpapabida sa opinion ng iba. Kaya mga stories, anong masasabi niyo dito? Okay lang ba sa inyo na paggamit ng safety leash for kids? Practical ba ito o may maliit ba talaga ito? Comment down below sa mga honest opinion nyo. Lalo na sa mga magulang dyan, lalo na at may actual experience kayo sa ganitong sitwasyon. Kung nagustuhan niyo sa mga video natin, huwag kayong kalimutan i-like, share, subscribe sa ating channel, and click notification sa aking pabo. As always, mga stories thank you and have a great never-ending stories. Bye!